Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Isang linggo na akong nakakakita ng mga bagay na ayokong makita. Nagsimula ito nung burol ni Agatha. Rosie, anong nangyayari sa'yo? Medyo wala ka sa sarili mo. Last week pa kita nahahalata. Untag sa akin ni Cindy nang makasalubong ko siya sa may gate ng school namin. Cindy, tumigil ako sa paglalakad, ganon din siya. Humarap ako sa kanya. Naniniwala ka ba sa akin? Tanong ko. Tumawa siya ng bahagya at humarap na rin sa akin. Ha ha ha, oo naman, kaibigan kita. Kaya paniniwalaan kita, sabi niya. Kung ganun kung sasabihin ko sa iyong may nakikita akong hindi maganda, paniniwalaan mo ba ako? Napalunok si Cindy at halata ko sa kanyang mga mata ang biglang pagkataranta. Wala na akong pakialam ngayon kung maniniwala man siya o hindi. Cindy, sigaw ko at hinawakan ko siya sa magkabilang braso. Nakakakita ko ng multo, bulong ko. Hindi siya sumagot at sa halip ay diretso lang siyang nakatingin sa mga mata ko. Di ko alam kung bakit, pero kinikilabutan ako sa mga titig niya. Cindy, nagpapakita sa akin si Agatha. Ilang segundo lang niya akong tinitigan pagkatapos ay humalakak siya ng napakalakas. Ha ha ha, walang multo Rosie at patay na si Agatha, sabi nito. Hindi ako nakikipagbiroan, Cindy. Hay naku Rosie, ano bang nangyayari sa'yo? Ang weird mo na, dagdag pa niya. Sakto naman na nagbell kaya inaya na niya akong maglakad dahil baka mahuli kami sa klase. Pagdating namin sa classroom, wala roon si Miguel. Hindi siguro siya papasok. Nagkasundo kami ni Cindy na puntahan si Miguel sa bahay nila after class. Maya-maya pa dumating na si Sir Ryan sa klase. Medyo boring kaya inilibot ko na lang ang tingin ko sa classroom namin. Nagulantang ang sistema ko nang mapadako ang tingin ko kay Sir Ryan. May katabi siya at kahit duguan ang mukha at katawan nito ay kilala ko kung sino ito. Si Agatha. Sigaw ko na dahilan upang matumba ako mula sa pagkakaupo. Dahil sa nangyari ay nakuha ko ang atensyon ng buong klase at nang tumingin uli ako kay Sir Ryan, wala na sa tabi niya si Agatha. Rosie, okay ka lang ba? Tanong ni Cindy nang lapitan niya ako. Balik ang tingin ko kay Cindy, kay Sir Ryan sa mga kaklase ko. Shit, nakakahiya ang nangyari. Kaya minabuti kong kunin ang bag ko at tumakbo na lang palabas ng classroom. Habang tumatakbo ako, ay lumingin ako upang tingnan kung may sumusunod sa akin. Nang masiguro kung wala ay humarap na uli ako. Ngunit napatigil ako sa pagtakbo dahil sa nakakatakot na mukhang sumalubong sa akin. Ang maamo at magandang mukha ni Agatha na puno ng dugo. Walang itim ang kanyang mata. Shit! Sambit ko at muli akong tumakbo palayo sa kanya. Nilingon ko pa siya ng isang beses bago ako bumangga sa hindi ko maalala kung ano. Ang sakit. Parang piniga ang utak ko at tinanggal ito mula sa loob ng bungo ko. Bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Nagising ako nang dahil sa isang liwanag. Nasa langit na ba ako? Miss, tanong nung nasa tabi ko. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Iminulat ko ng maigi ang aking mga mata at doon ko lang nakita ang gwapo niyang mukha. Okay ka lang ba? Tanong niya. Umupo ako. Napahawa ako sa ulo ko dahil medyo kumirot ito. Anong nangyari? Tanong ko. Kinapa ko ang ulo ko at may naramdaman akong bukol. Binangga mo ako, miss eh. Sabi niya. Bakit ba kasi paharang-harang ka? Alam mo naman na tumatakbo ako eh. Hindi ka pa tumabi. Ba't matindi ka rin no? Malay ko bang rule breaker ka? Rule breaker? Ako? Paano napunta ang usapan na yun? Hindi mo ba nabasa ang no running in the hallway na nakapaskil sa mga dingding? Ang bulag mo, sabi niya. Sinabi ko gwapo siya kanina. Well, scratch that. Sinamaan ko siya ng tingin at tumayo na sa. Saan ka pupunta? Tanong niya. Pakialam mo ba? Rule breaker. Nilingon ko siya. Sino ka para sabihing rule breaker ako? Hoy, isang rule lang ang hindi ko nasunod, sabi ko. That won't change the fact that you broke a certain rule. Sabi niya nakangisi at nakataas ang isang kilay. Pinagmasdan ko siyang maigi mula ulo hanggang paa. Sino ka ba? Tanong ko. Lumapit siya sa akin. Napatras naman ako. Patuloy lang siya sa paglapit. Napasandal ako sa pader na malapit lang sa pintuan ng school clinic. Ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig. Ako lang naman si Ruel Atienza, anak ni na Francis at Arlene Atienza na may-ari ng school na ito. Ikaw, sino ka ba? Tanong niya. Shit,
Anak siya ng owner ng school namin. Anak siya ni Sir Francis. Patay ka na, Rosie. Wala ka nang bukas dito sa school mo. Dahil for sure, kick out ka na. Pero kung makikick out na rin naman ako dahil sa kanya, edi lulubos-lubusin ko na ang pakikipagtalo sa kanya. Itinula ko siya with all my strength. Ako si Rosie Valenzuela, anak ni na George at Cynthia Valenzuela na namatay dahil sa isang aksidente. Sabi ko at lumabas na ng school clinic. That ungentleman jerk. Kinapalan ko na ang mukha ko. Kahit alam kong binangga ko kahapon ang anak ng principal at may-ari nitong school ay pumasok pa rin ako. Bakit sino ba siya? Anak lang naman siya ng may-ari ng school na pinapasukan ko Ngayon daw papasok ang anak ng principal. Gosh, bakit kaya nga lang siya papasok? Sabi ni Miguel nang nasa kantin kami at kumakain. Ha ha ha, bakit? Natagalan ba ang bago mong bibiktimahin? Tanong ni Cindy at nagsimula na naman silang magbangayan. Kung alam lang nilang nangyari sa akin kahapon. Siya nga pala. Sabi niyo sa akin pupunta kayo sa bahay. Sabi ni Miguel. Hay nako, paano naman kami makakapunta sa inyo? Biglang sinumpong itong si Rosie. Sambit ni Cindy. Sinumpong? Oo, paano ba naman kasi? Bigla na lang itong sumigaw habang nasa gitna ng discussion ni Sir Ryan. Pagkukwento ni Cindy. Bakit ka sumigaw, Rosie? Tanong sa kaking ni Miguel. Paano nakakakita raw siya ng multo? Multo ni Agatha. Paliwanag ni Cindy. Seryoso ka, Rosie? Tanong ni Miguel. Tumango ako. 5, 4, 3, 2, 1. Ha ha ha. Halakhak nilang dalawa. Sabi ko na nga ba, pagtatawanan lang nila ako. Hindi ko na lang iyon pinansin. Hay, maniniwala raw sila sa akin. Mga ungas talaga Lumilipad ang isip ko habang nasa classroom kami. Isang subject na lang at uwian na. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang pagpapakita ni Agatha sa akin. Nasa gitna ako ng pag-isip nang biglang dumating sa classroom ang teacher namin sa science at kasama lang naman niya si Rowell na naka-uniform. What? Rowell, bastos na lalaki kahapon. Si Rowell Atienza. Yung anak at may-ari ng principal ng school, anong ginagawa niya sa classroom namin? Halos malaglag ang pangako at bilog na bilog ang mga mata ko pagkakita ko sa kanya. Anong ginagawa niya rito? Tinapik naman ako ni Miguel sa likod. Mukhang magiging kaklase natin yung anak ng principal Kamukha siya ni Sir Francis Hindi ko na pinansin ang sinabi niya dahil nangangatog na ako sa takot. Baka kaya siya nandito ay para sabihin na kick out na ako. Oh my gulay. Class, I would like you to meet Rowell Atienza. Ang anak ni Principal Francis Atienza, sabi ng teacher namin. Inilibot ni Rowell ang kanyang tingin sa buong classroom. Imposibleng hindi niya ako makita. Yumuko na lang ako sa desk ko para makaiwas ng tingin sa kanya. Doon ka na lang maupo, Rowell. Narinig kong sambit ni Sir. Hindi ko na sinili pa kung saan siya pinaupo. Roden, lumipat ka dun sa likod. Diyan mauupo si Rowell. Roden? What? Katabi ko si Roden. Rosie, are you sleeping in my class Narinig kong sabi ni Sir sa akin. Napaangat ang ulo ko. Hindi ho ako natutulog. Sumakit lang ho bigla ang ulo ko. Pagpapalusot ko, tumango naman si Sir at nagsimula ng mag-discuss. Seatmate ko pa talaga ang rule breaker. Untag nitong katabi ko. Wala naman akong balak na kausapin siya Tahimik ka pala kapag nasa klase. Tanong niya. Huwag mo siyang patulan, Rosie. Pipik ka. Maghunos dili ka, Rosie. Rule breaker is in silence, sabi niya. Hindi mo ba ako titigilan? Hindi ko na siya talaga kaya di nagsalita ka rin. Pwede ba huwag mo nga akong kausapin? Kinausap mo ako Shit, ako pa talaga. Oo, kung hindi ka sumagot kanina, hindi sana hindi tayo nag-uusap ngayon. Ikaw nag-propose sa akin magsalita Alam mo ba na bawal magmura sa school na ito? Sinusubukan talaga ako ng ungas na to Rule breaker. Chak, chak. Sambit niya at umiling-iling pa. Hingang malalim, Rosie. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Hayaan mo na ang ungas na yan. Wala lang yang magawa. Rosie, bakit mo ako binato ng papel? Untag ni Sir. Nagulat ako sa sinabi niya. Lahat ng kaklase ko ay nakatingin sa akin. Ito namang katabi ko ay pigil na pigil lang tawa. Hindi po ako ang bumato. Ang lakas ng loob mong maang-maangan. Huli ka na sa akto at mayroon akong ebidensya na sa'yo nang galing ang crumpled paper na ito. Napatingin ako sa katabi ko. Nagpipigil pa rin siya ng tawa.
Sir, hindi po ako nagbato ng papel. Siya, sabi ko sabay turo kay Rowel. Siya po yung bumato sa inyo. Depensa ko. Tumayo si Rowel. Tinaasan ko siya ng kilay. Lagot ka ngayon. Totoo ba yun, Rowel? Hindi ho. Nakita ko na po siya nang bumato sa inyo. Sabi ni Rowel. Magsasalita pa sana ako nang biglang bumuka ang bibig ni Sir. Detention room, Rosie. Now, sabi ni Sir habang nakaturo sa pintuan. Kinuha ko ang bag